91 days bago ang eleksyon 2025, simula na po bukas ang campaign period. Ang Commission on Elections o COMELEC paigtingin ang Committee on Kontrabigay o ang pagsugpo sa vote buying at selling. Balitang hatid yan ni Jasmine Gabriel Galban. Simula na ng campaign period para sa national position sa Martes, February 11. Tatagal yan hanggang May 10. Meron kami mga operation backlash. Yung mga local COMELEC natin ay magkoconduct lagi ng mga pagtatanggal ng mga campaign materials. Paigtingin din ng COMELEC ang pagsugpo sa vote buying at selling. Pwedeng magsumbong sa Committee on Kontrabigay o magpasa ng litrato o video ng vote buying and selling. Sabi ng COMELEC, pwede na nilang ipagpalagay na sangkot sa vote buying ang kandidato kapag siya mismo o mga tauhan niya nakitaan ng mga kahina-hinalang kilos na maaaring may kinalaman sa pagbili at pagbebenta ng boto. Maglalabas ng show cause order ang COMELEC sa kandidato para pagpaliwanagin kung bakit hindi siya dapat ma-disqualify o makasuhan ng election offense. Nakamonitor kasi kaya naman ng mga platform na i-monitor yan. Saan ka naman nakakita 2 araw bago mag-eleksyon, ipapadala ng mga 300, 400, 500 tao. Medyo doon pa lang napaka-unusual yon. 10 araw bago ang eleksyon, ipagbabawal ang pamimigay ng ayuda. Sa COMELEC Resolution 11104, may tuturing na abuse of state resources kung ginawa ito ng opisyal na kasalukuyang nakaupo. Sino mang maaktuhan, pwedeng arestuhin ng walang warrant. Kabilang ang mga yan sa mga tinalakay sa GMA Masterclass Road to the 2025 Elections. Isang election briefing na bahagi ng paghahanda ng GMA Integrated News para sa eleksyon 2025. Ang election watchdog na Legal Network for Truthful Elections Network o LENTE, ibinahagi ang mga naobserbahan sa nakarang eleksyon at kung ano ang dapat bantayan sa Mayo. Ang GMA Integrated News Research nagpresenta ng mga datos kaugnay sa mga nakarang eleksyon at sa darating na 2025 elections para bigyang konteksto ang election coverage. Much is at stake this May, and we will do our best with the help of our partners and friends to live up to our commitment to an honest and truthful election coverage with stories we write, with the content we produce for all Filipinos, for the Philippines. Dapat totoo. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.